Noong 2008, nagulantang ang buong mundo sa balitang galing ng China. 16 na sanggol ang na-diagnose na may mga sakit sa kidney. Ang masaklap nito, 6 na bata ang nasawi sa pangyayaring ito. Paano nangyari yun? At saan nakuha ng mga bata ang sakit na ito? Ang sakit sa bato ay karaniwang nakukuha sa mga pagkaing maalat, sa may chronic hypertension, sa may mga diabetes at kung ano-ano pa. Pero paano nangyari na ang mga sanggol sa China ay sabay-sabay na nagkasakit sa kidney? Anong pagkain kaya ang nagdulot ng sakit sa mga kabataan sa Gansu Province? May pandemya kayang kumalat dito? At iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang Gansu Province ang tahanan ng Great Wall of China. Matatagpuan din dito ang mga diverse natural landscapes kagaya ng Gobi Desert at ang malabahagaring bundok ng Xiangye National Geopark. Ang Gansu Province ay kilalang parte din ng kasaysayan ng China. Ito ang tinatawag nilang pangunahing lagusan sa hilaga patungo sa kabilang mundo. Subalit mas nakilala ang Gansu Province sa ibang bahagi ng mundo dahil sa nakakagulat na balita tungkol sa mga nagkasakit na mga bata. Noong May 2008 ay may lumabas pa na mas nakakatakot na balita. Humigit kumulang 300,000 na mga kabataan pa ang lumabas at nagsasabi na sila din ay may hinaing sa kanilang kidney. Ano nga ba pinanggalingan ng sakit na ito? Isa ba itong epidemya na hindi napaghandaan ng gobyerno ng China? Napag-alaman na ang mga batang pawa nagkasakit ay mayroong isang common denominator. Lahat sila ay uminom ng gatas na gawa ng isang local na producer sa China. At ito ang Sanlu Group. Ang Sanlu Group ay itinayo noong 1956 pero tinatawag pa itong Xinjiasuang Dairy Company noon. Makalipas ang ilang taon at ilang bilihan pa na mga karagdagan negosyo, nabuo ang Sanlu Group sa taong 1995. Simula noon, nanguna na ito sa pagbebenta ng powdered milk sa China. Mas lalo pang lumaki ang kumpanya noong magsosyo sila ng Fonterra, isang dairy cooperative galing sa New Zealand. Saklaw nito ang 43% at ang mas malaking parte na 57% ay pagmamay-ari pa rin ng Xinjiasuang Traders Limited. Nagpatuloy sa paglago ang Sanlu Group at nagpatuloy na namayagpag sa buong China. Nanguna sila sa loob ng 15 taon. Ang palagi nila ipinagmamalaki ay ang mabusising pagsusuri at napakaraming test na ginagawa sa mga produkto. Naisama sila sa Quality Reports Weekly, isang China-based online financial media platform. Sinabi nila na sobra sa 1,000 testings ang ginagawa sa mga produkto nila bago nakakalabas sa factory. Nabigyan din sila ng parangal bilang second prize winner sa 2007 National Scientific Techniques Awards sa kategoryang Innovative Infant Formula Research and Other Techniques. Isang mataig na kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa humigit kumulang 10,000 na katao. Sila na marahil ang top supplier ng gatas sa buong China. Matayog at respetado. Pinagkakatiwala ang produkto. Hindi minamadali ang paggawa at mabusising chine-check ang quality. Pero sa isang iglap, masisira ang kanilang pangalan. Dahil noong September 2008, nagimbal ang buong China at ang mundo dahil sa balitang humigit kumulang 300,000 na mga sanggol at maliliit na bata kung saan merong kumpirmadong 6 na namatay ay nakontamina sa gatas na kanilang ininom. Ang ikinamatay ng 6 na mga bata ay kidney failure. Ang gatas ay napag-alamang may halong melamine na siyang sanhi ng pagkakaroon ng kidney failure sa mga bata. Base sa investigasyon, ang melamine ay inilalagay sa mga milk collecting stations para itaas ang nitrogen content. In short, dinadaya nila ang mga consumers sa pamamagitan ng melamine. Gagawa sila ng gatas na malabnaw o hinahaluan ng tubig. Tapos hahaluan nila ng melamine para lumapot ng konti at tumaas ang nitrogen content. At pag dumaan ito sa quality assessment ay may posibilidad na papasa ito kahit ang katotohanan ay dinaya lang nila ito. Lumalabas na intentional ang paghalo sa nasabing chemical.
At ito ay nakita din sa lahat ng kanilang gatas na produkto. Ang Sanlo Group ang kumpanyang gumagawa ng nasabing nakamamatay na gatas. Base sa pinalabas na report ng Xinhua News Agency, nakatanggap na ang Sanlo ng reklamo hinggil sa gatas noong Disyembre pa lamang noong 2007. Nalaman-laman ng Fonterra ang kontaminasyon 2 buwan bago pumutok ang balita. Walang pinalabas sa mandato ang kumpanya na ikansela ang produksyon at i-recall ang lahat ng mga nailabas na mga gatas sa mga tindahan. Nagpatuloy pa din sila sa pagbebenta ng kanilang mga infant formulas at iba pang uri ng dairy products. September 2008, naglabas ng public apology ang Sanlo at nagdesisyong ipatigil ang operasyon. Sinira nila ang mga recall na mga produkto na base sa data ay umabot sa 10,000 toneladang gatas. Lahat ng mata ay nakatutok sa China. Ang Prime Minister ng New Zealand na si Helen Clark ay sumali sa pagpapaimbestiga at pinagbintangan ng gobyerno ng China na may kinalaman sa mga pangyayari. Ayon sa kanya, tumulong ang gobyerno na itago ang mga pangyayari para maiwasan ang paglabas ng opisyal na pagkumpiska sa lahat ng produkto ng Sanlo. Dagdag pa dito, pinasuri ang lahat ng produkto ng gatas sa China, galing man ng Sanlo o hindi. Merong 109 na kumpanya sa China ang gumagawa ng infant formula sa bansa. Sinuri ng National Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine ang 491 batches ng gatas. Base doon, 11 samples galing sa Sanlo Company ang lumabas na may mataas na melamine. Ito ang mga gatas na binibenta ng halos kalahati ang presyo kumpara sa iba. Bakit nagkaroon ng sakit sa bato ang mga bata na umiinom ng gatas na gawa ng Sanlo? Hindi ba dumadaan sa pagsusuri ng gobyerno ng China ang mga produkto bago ito payagan na maibenta sa merkado? At ano ba ang melamine? Ang melamine ay isang nitrogen-based compound na ginagamit ng mga gumagawa ng produktong gawa sa plastic. Hinahalo ang melamine compounds sa iba pang mga materyales na ginagamitan ng init para matunaw. Nang sa gayon, mabuo ito bilang makagamitan. Meron naman talaga natitira sa mga plastic na baso, plato, kutsara at iba pa. Subalit, hindi ito delikado. Maliban na lamang kung malagyan ng kahit na anong sobrang mainit at matunaw ang plastic at ito ay mahalo sa mga pagkain at inumin. Kung gamit ito sa paggawa ng mga plastic, bakit kasama ito sa mga sangkap ng paggawa ng gatas? At ang malaking tanong dito, paano nakalusot sa gobyerno ang anomalyang ito? Kung tutuusin, dapat ay nakita nila ito simula nung nag-uumpisa pa lamang ang Sanlo na gumawa ng gatas. Hindi ba nila chinecheck kung ano ang mga sangkap nito? Hindi ba sila gumagawa ng kanilang pagsusuri? Patunay ba ito na ang mga dokumentong binibigay ng mga negosyante ay hindi na chinecheck na mabuti? O meron bang malaking korupsyon na nagaganap sa kanilang gobyerno? Napakaraming katanungan ang ibinato ng mga tao sa gobyerno ng China. Totoo nga namang malaki ang parte nila sa pangyayaring ito. Totoong matagal na gumagawa ang Sanlo ng mga dairy products, pero tama ba na magtiwala na lang sa mga sinusumiti nilang dokumento at huwag nang siguruhin na ligtas nga ito? Ang masaklap dahil sa pangyayaring ito, nakatutok ang buong mundo sa mga susunod na mangyayari. Lahat ay naghihikayat na alamin kung meron pa bang ibang kamalian. Dito na lalo napahiya ang gobyerno ng China. Hindi lamang pala ang Sanlo Group ang makikitaan ng melamine sa mga produktong gatas na ginagawa nila. Ang ekonomiya ng China ay lubos na naapektuhan din. Wala ni isa ang gusto pang magtiwala sa mga pabrikang lokal. Bumulusok ang domestic dairy industry ng bansa na naging sanhi ng maraming pagbebenta ng kumpanya. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga manufacturer ng gatas mula sa ibang bansa na magbenta ng kanilang produkto sa China. Umabot ng halos 100 klase ng foreign brands ang nagsulputan sa China. Ang gobyerno ng China ay naghanap ng paraan para mapalamig ang sitwasyon. Hindi kasi biro ang 300,000 na katao ang nagreklamo. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na may 6 na sanggol ang namatay. Kung naging strikto lamang sila, maaaring napigilan ang masaklap na pangyayari ito. Subalit hindi nga nila nagawa ang dapat, kaya umabot sa ganitong trahedya. Para maiwasan na mangyari ulit ito, naghigpit ng China at pinaigting
ang Food Safety Law. Pinagbabawal na ang paggamit ng hindi aprobadong sangkap. Nagtayo din sila ng isang department na magfo-focus sa food safety regulation. Binuksan nila ang China Food and Drug Administration para sa layuning ito. Sa pagdaan ng taon, pinilit ng China na baguhin ang kanilang nakasanayan at itinaas na nga ng lubos ang seguridad ng paggawa ng mga produkto, lalong-lalo na sa pagkain. Subalit hindi pa rin nakakabangon ang dairy industry. Marami pa din ang mga gatas na inaangkat na galing sa ibang bansa. Kinakailangan na ng gobyerno ng China ang kumilos. Subalit hindi nila basta-basta matatanggal ang mga brands na hindi gawa sa China. Marami pa din ang hindi nakakalimot sa nangyari kahit ilang taon na nakalipas. Napagdesisyon na ng gobyerno na magpalabas ng mandato na ipagbawal ang mga produkto galing sa ibang bansa kung hindi rehistradong kumpanya ang may gawa dito. Ang naganap na trahedya sa mga bata noong 2008 ay malaking dagok sa food industry ng China. Marami pang sangay sa department na ito ang nakitaan ng mga suliranin na makakaapekto sa seguridad ng produktong pagkain. Ang mga bigas at gulay ay contaminated ng mga naimbak na mga metal. Napakaraming environmental health hazards ang nakikita ng gobyerno ng China. Subalit malaking halaga ang kailangan nila para lubusang malinis ito. Maliban pa doon, aabot ng ilang taon bago ito matapos. Ayon sa kanila, mas bibigyan na lang nila ng importansya ang pagpapaigting ng pinapasunod na mandato tungkol sa seguridad ng paggawa ng pagkain para maiwasan na maulit ang nangyari. Subalit mapapatanong ka, desidido pa talaga ang China na baguhin ang kanilang pamamalakad? At ano ang nangyari sa Sanlu Group na siyang punot dulo ng gulong ito? Mahirap umasa na ang gobyerno ng China ay magiging ganap ni strikto sa kanilang pinapatupad na batas. Isang komunistang bansa ito at ang posibilidad na maitago ang mga bagay-bagay ay napakalaki, katulad na nangyari sa Sanlu Group. Sila ang nagbibigay ng malaking buwis dahil sa kanilang mga produkto. Kaya naging maluwag ang gobyerno dito. Hindi naman nagpatuloy ang magandang kapalaran ng Sanlu Group matapos ang trahedyang ito. Napilitan silang ibenta sa Beijing Sanyuan Food Company Limited ang kanilang 4 na mga planta. Hindi na ipinaalam ang napagkasundo ang presyo. Subalit ayon sa balibalita, umabot ito ng 800 million yuan. Kinailangan din nila mangutang ng 900 million yuan para bayaran ang mga medical expenses ng mga batang nagkasakit. Nagbayad din sila ng danyo sa pamilya ng mga batang nasawi dahil sa kanilang produktong gatas. Pinagmulta din ng Sanlu Group ng 50 million yuan sa kabila ng kanilang pag-file ng bankruptcy. 3 sa mga top executives ng Sanlu ang humarap sa korte. Si Chan Wenhua, ang general manager ng kumpanya, at ang 2 deputy managers na sina Wang Shiqi at Wang Yuluang. Si Chan Wenhua ay pinatawad ng habang buhay na pagkakabilanggo at magbabayad ng 20 million yuan. Ang ibang mga executives na hindi masyadong klaro ang kontribusyon sa pangyayari ay nahatulan lamang ng 5 hanggang 15 taon. Subalit may 2 tao ang nahatulan ng kamatayan. Si Wang Yuluang naman ay tumalon mula sa isang gusali dahil sa konsensya. Ito ay isang skandalo na nagmulat ng mata sa nakararami. Subalit kapalit nito ay buhay ng mga musmus. Ang panalangin na lamang ng mga tao ay hindi na maulit ito kahit sa ang panig man ng mundo.